Pagbawi ni Vice Ganda sa kanyang pangakong pagsusuri kay Axel, ano nga ba ang naging epekto kila Axel at Christine? Tara, pag-usapan natin. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang po kayo dito, huwag niyo na pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din po ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Naging usap-usapan nga po ang pagbabahagi ng ilang quotes sa kanyang Facebook account ni Axel Cruz, ang especially for you searchy, matapos bawiin ni Vice Ganda ang kanyang apology kaugnay nga sa naging insidente sa May 31 episode ng It's Showtime. Sa nasabing episode, nagkaroon ng kontrobersya nang i-call out ni Vice Ganda si Axel dahil sa di umano'y akma nitong pagbeso o paghalik sa searchy ng Especially For You na si Christine, isa sa mga segment ng It's Showtime noontime show. Matapos nga ang mga bashing sa social media, nag-tweet itong si Vice Ganda na hihingi daw siya di umano ng paumanhin para sa nangyari. Gayunpaman, sa naging episode nga ng It's a Showtime kahapon, niretract o binawi nga ng TV host na si Vice Ganda ang kanyang pangako. Nahihingi siya ng paumanhin dahil napag-usapan daw ng buong It's Showtime casts na tama ang ginawang pagko-call out ng mga ito sa ginawa ni Axel. Pagkatapos nga ng nasabing pag-retract ni Vice Ganda sa pagsusori niya, ay nag-post naman si Axel Cruz ng ilang quotes sa kanyang Facebook account na tila nagpapahiwatig ng kanyang totoong nararamdaman patungkol nga sa nasabing issue. Ang mga post nga nito ay mga quotes na, number 1, accepting the situation is the best way to move on. Isa pang ang quotes na naipost niya ay ganito, tatagan mo pa dahil ikaw lang din ang nakakaalam kung paano mo kinaya. At ang huling quote nga na pinost niya ay ganito, even at my hardest time, I was alone, so I don't care who stays or leaves. Subalit sa kasalukuyan, hindi na nga po mahanap ang kanyang Facebook account. Sa kabilang banda naman mga ka-trenders, may kumakalat at nababalita ang bagong video nga tungkol kay Christine na lumalabas daw ulit sa TikTok at maging sa Facebook. Ayon sa mga sabi-sabi, tila walang tigil daw ang iyak ni Christine at ito ay nagpapahayag ng labis na kalungkutan dahil sa mga akusasyon laban sa kanya matapos ang kanyang guesting sa It's a Showtime. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin po natin ang TikTok account ni Jello Bernabe at ang Facebook post na din po ni Daryl Yap na makikita ang buong post tungkol kay Christine. Sa video nga po makikita na may Showtime staff daw di umano na parang hinihingian si Christine ng promissory note. Naku, totoo kaya ito? Ito nga ang nakasaad sa post ni Daryl Yap. Pinagmukha niyong sinungaling, paano na po ako? Grabe naman itong It's Showtime. Sino yung kausap ng Christine? Staff ba ng Showtime yan? Librarian or cashier na hinihinga ng promissory note? Tigas ng mukha nyo makitungo sa kapwa. Guess nyo yan, naimbitahan nyo yan. Magkano babayad nyo sa guest nyo para buliyawan at singhalan nyo ng ganyan? Siya ang may pakiramdam, katawan niya yan, emosyon niya yan, mas kayo ang nakakaalam. Mas pinili nyo pang magmukhang tanga magpaliwanag kesa umamin sa pagkakamali. Nasobrahan kayo, Pride Month. Bagamat hindi lubos na kumpirmado ang katotohanan ng naturang video, sana po ay matigil na ang mga mapanirang salita or foul na po na comments laban kay Christine. Maaari ngang nagbago nga siya ng statement pero sabi nga ay may dahilan kung bakit nakapagsinungaling si Christine sa unang na-i-upload niyang TikTok video. Let's spread a love and kindness, guys. Ito na nga po ang ilan pang mga komento na nahagilap natin mula sa ating mga netizen. Sabi ni Facebook user Jackie Diaz,
I think yung call out sa gesture okay lang yun. Pero the way Vice called out Axel on the national TV, that's humiliating and that's where he should apologize. And sa inconsistency ng call out nila, kasi that wasn't the first time na may nagbeso, pero never naging ganun reaksyon ng mga hosts. Dapat they should brief muna bago sumalang para alam ang mga hindi pwedeng gawin. Saad naman ni Joy Sumalde, may napanood din ako ganyan sa PBB ba yun na bakit nung si Zeus ang nagiging touchy kay Don, ata pangalan ng girl is okay lang sa girl yung paghawak-hawak sa kanya ni Zeus. Ang sagot ni Don dahil gusto niya ang guy dahil physically attractive si Zeus kumpara sa isang guy. So sa mundo, mapaghusga pag hindi ka attractive. Lahat ng adjustment at ingat sa kilos dapat mo gawin kasi madali ka ma-judge based sa physical appearance. Pero bottom line, huwag ka maging touchy kung alam mo sa sarili mo na hindi ka papayagan ng babae or ng lalaki para hindi siya mukhang nagtitake advantage or aggressive ka. Dahil sa huli, yung magandang pag-uugali ang magmamarka sa tao kahit ano pa itsura mo. Sabi naman ni Angel Almozara Reyes, move on na tayo. Sana kasi si girl sa mismong araw na yun din, kinlaro niya na okay lang siya. Para na rin mas naayos din at hindi na pinalaki pa ang issue. Hi, pakatatag at stay safe sa ating lahat. Tugon naman or komento naman ni Emmanuel Barrera, swerte niya may issue si Vice sa kanya. Hahatakin siya ng social media pataas at para mapansin at syempre kumita. Yung komento niya patungkol doon sa mga post nga po ni Axel sa Facebook account niya. Sabi naman ni Shania Jewel, feeling safe si girl. Syempre napareact si Meme dahil sa reaction ni girl. Ha ha ha. Tapos wala man lang paliwanag si girl sa mismong araw na yon. Tahimik lang. Dapat nagsalita na siya dun pa lang sa araw na yon para di na lumaki ang issue. Sabi naman ni Danica Kalimbas, nagpost yung kapatid ng ex ni Christine na kausap ang staff ng Showtime. Iyak ng iyak si Christine. Tingnan nyo sa shared post ni Daryl Yap. At ito naman po ang sabi ni Robert Reyes Santos, may puso pa ba si Akla na pinatuturungan nga si Vice Ganda po dami na niyang nabiktima sa kagaspangan ng ugali niya. Tama ang kasabihan, balutin mo man ng ginto ang buong pagkatao mo, lalabas at lalabas pa rin ang totoong kulay mo. Sabi naman ni Bong Cook, Showtime or Bully Time? Komento naman ni Christine Laksamana, grabe rin niyang si Vice hindi niya siguro matanggap na hihingi siya ng sorry sa mga taong kagaya nila Axel at Christine. Laki ng ulo ay, nagsorry na binawi pa. Sa bagay, sanay naman raw siya mabash pero mas pinagmukha niyang masama yung dalawang tao na wala namang laban talaga. Ha ha ha, walang hiyang ugali. Lagi akong nanonood ng Showtime kasi nakakatuwa mga sumasali pero yan si Vice, OA na feeling magaling pa at alam ang lahat. Sabi naman ni Izen Hukuwi, Vice tried to justify his actions pa at binawi yung apology niya or nila. Pinahiya niya yung tao ng sobra. Sana kasing ganda din ng mga wig kasi hindi naman siya kagandahan ang ugali niya. Ito naman ang komento ni Genevieve Pearl Rambuyon. Yung nakita ko nga, yung binawi ni Vice Ganda, sorry statement niya kanina, feeling ko talaga na pinagmukha niyang sinungaling si Christine. Dagdag naman ni Malin B. Abordo, sobrang taas na kasi ng tingin ni Vice sa sarili niya. Gusto niya mga tao ang luluhod sa kanya. I love Showtime pero hindi ko din minsan gusto pananalita ni Vice. It's Showtime kawawa yung tao. So, that's it mga ka-trenders. Dito na po muna natatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat po sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. At bago po kayo umalis, huwag niyo na pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din po ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. See you on my next one. Paalam!